Ang kwentong ito ay galing sa ating tagapakinig na si Andrew Herminiano. Kwento ito ng kanyang lolo. Nangyari noong 1953 sa lugar ng Lantapan, Bukidnon. Ang kaganapan at karanasan nitong buong pamilya ni Lolo Jerry talaga namang hindi mo aakalaing posible palang mangyari. Alam naman natin na laganap ang kwento ng mga aswang. Pero kahit na isa sa pamilya nila noon o maging mga kababaryo nila, wala pang napapatunayan na talagang totoo ang mga aswang. May mga nararanasan namang kakaibang bagay ang ilang mga tao noon, gaya na lang ng mga pagkalabog ng bubong, mga kaluskos sa paligid ng bahay, mga pagkatok sa pinto tuwing hating gabi. Pero hindi nila masabi kung gawa nga ito ng isang aswang. Kaya naman kahit na buhay ang mga kwento ng aswang nung panahon na yun, wala namang taong nakapagpatunay na totoo nga ang mga ito. Pero bigla na lang magbabago ang pananaw ng lahat nang magkaroon ng taong magpapatunay na talaga palang kasama nating naninirahan sa mundo ang mga ganitong nilalang. Pakinggan natin ang nakakakilabot na karanasan ng buong pamilya ni Lolo Jerry sa nilalang na kung tawagin ay aswang. Sa pagkakatanda ni Jerry, 10 taon pa lamang siya noon. Mapayapa ang pamumuhay nila kasama ang kanilang mga kababaryo. Sa tabi ng daanan lamang nakatayo ang bahay nila noon. At nung panahon na yun, marami-rami na rin ang mga nakatira dito. Kung kaya't halos magkakatabi na rin dito ang mga kabahayan. Kaya naman ganun na lang kasaya ang baryo nila na akala mo'y araw-araw ay piyesta sa dami ng taong makikita sa daanan. May naglalaba, naglalarong mga bata, nag-iinuman at syempre, hindi mawawala ang mga nanay na nag-uumpukan para magkwentuhan. Pero isang araw, may mag-asawang bagong lipat sa lugar nila na hindi man lang nila alam kung saan nanggaling ito at ano ang buong pagkatao ng dalawang ito. Paano ba naman? Mula nang lumipat dito ang mag-asawang ito, ni minsan, hindi man lang nila nakitang lumabas ng bahay itong dalawa at makipagkwentuhan. Nakikita lamang nila itong lalaki kapag naglalakad ito ng hapon nang hindi nila alam kung saan ba ang tungo nito. Pero pansin nila dito, wala itong gustong kausapin dahil palagi itong nagmamadaling maglakad habang nakatungo lang ang ulo nito sa lupa. Hinayaan na lang naman ng mga tao dito itong bago nilang kababaryo. Ika ng mga magkakababaryo, kung ayaw mamansin nitong mag-asawa, edi ayaw din nila itong pansinin. Kaya kahit na dumaan na ang mga linggo at buwan nung tumira itong mag-asawa dito, walang ideya ang mga magkakababaryo kung anong klaseng tao ba itong dalawang bagong lipat. Sa dulo ng mga kabahayan naninirahan itong mag-asawa. Nagtayo ito ng kubo kung saan madamo at may ilang mga puno sa paligid. Pero magmula sa kalsada, makikita mo naman ang bahay nitong mag-asawa. Kaya lahat ng dumadaan sa kalsadang ito'y agad na nakikita ang bahay na yun. Pero mapagkakamalan mo talagang abandonado ito. Gawa nga ng palagi itong nakasarado
at palagi lang nakakulong dito itong mag-asawa. Pero isang araw, nagawi dito ang tatay ni Jerry malapit sa bahay nitong bago nilang kababaryo para maghanap ng sanga ng kahoy na maaari niyang putulin upang gawing bangkito. Mapuno nga kasi ang parteng ito ng baryo nila, kaya naman dito niya naisipang magpunta. Pero habang namimili siya ng punong maaari niyang kuhanan ng sanga, may nadaanan siyang puno ng mangga kung saan ay hitik na hitik ito sa malalaking bunga. Pero ang problema, kahit naakyatin niya itong puno niya, hindi pa rin niya abot ang mga bunga nito dahil lahat ng manggay na sa dulo ng mga sanga at wala din naman siyang dalang panungkit. Kaya ang naisip niyang paraan, batuhin ito ng maiksing sanga na nagkalat lang doon para hindi na siya mahirapan pa. Nakakita siya ng maliit pero mabigat na sanga at tamang-tama naman ito para malaglag ang mangga kung tamaan man ito. Pero sa unang bato pa lang niya, wala itong tinamaan at dumiretso pa ang sanga na to sa bahay ng bago nilang kababaryo. Alam naman natin na ang bubong ng mga kabahayan noong araw ay gawa lamang sa pawid. Dahil nga mabigat itong sangang ibinato niya, lumusot ito sa bubong na siya namang ikinagalit ng lalaking nakatira dito. Kaya naman agad niyang nilapitan itong bahay upang humingi ng paumanhin sa nagawa niya. Paglabas pa lang nitong lalaki, halata na kaagad ang galit nito at diretso siyang sinabihan ng, "Ikaw ba ang bumato nito?" Medyo nailang naman siya nun dahil halatang galit na galit itong lalaki na alam niyang anumang oras maaari siyang saktan nito. Kaya naman umatras siya ng kaunti at saka siya nagsabi ng, Teka lang, kaya nga ako nandito para humingi ng paumanhin. Kung nasira ko man niyang bubungan ninyo, ako na lamang ang gagawa niyan." Humakbang naman paabante itong lalaki at sinabihan siya ng, "Paumanhin? Yun lang? Paano kung tinamaan mo kami? May magagawa ba yang paumanhin mo?" Para namang nagpantig ang tenga niya nun sa narinig niya mula sa lalaking ito. Kaya naman ika niya rito, "Yun nga hindi naman kayo tinamaan, di ba? Tsaka gagawin ko naman kung nasira man niyang bubungan ninyo. Kabago-bago niyo pa lang dito. Napakayabang mo na." Pagtapos niyang sabihin ito, kita niyang mas lalo pang nagalit itong lalaki. Ang ginawa nito, dahan-dahan nitong yumuko. Naglakad papalapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Ganyan ba kayong mga taga rito? Matatapang? Tignan natin ang tapang mo." Alam naman natin na ang mga Bisaya ay talaga namang ubod ng tapang. Kaya naman nung marinig ito ng tatay ni Jerry, wala nang paligoy-ligoy pa. Agad niyang sinuntok itong lalaki na dahilan naman ng pagbagsak nito. Kita niyang dumugo ang bibig nitong lalaki. Pero ganun na lang ang pagtataka niya dahil imbis na gumanti ito, nanatili lang itong nakayuko habang nagsasabi ng, "Yan lang ba ang kaya mong gawin? Umuwi ka na at ihanda mo ang sarili mo." Hinintay pa niya ng kaunti na tumayo itong lalaki.
Pero nanatili lang talaga itong nakaupo sa lupa. Kaya naman mayabang niyang sabi noon, "Ano? Ihanda? Yan nga lang eh. Hindi ka na makagalaw dyan. Tapos paghahandain mo pa ako? Bakit? Ano bang gagawin mo? Magtatawag ng angkan?" Pagtapos nun, diretso na nga siyang naglakad papauwi ng bahay nila. At nung marating niya ang kalsada, nilingon niya uli itong bahay ng lalaki. At dito'y kita niya na nakatayo na ito habang nakatitig sa kanya. Natatawa pa siya noon dahil hindi man lang ito gumante sa ginawa niya. Pero hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya. Dahil kahit na malayo siya, kita niya na para bang nagbabaga ang mga mata nito. Na bagay naman na hindi niya pinaglaanan ng pansin. Diretso na siyang umuwi nun at ikinuwento sa pamilya niya ang nangyari. Kaya naman din ito nalaman ni Jerry. Dumaan ang maghapong iyon na normal lang ang mga nangyayari. Pero hindi nagpakakampante itong tatay niya. Kaya naisipan nitong maglagay ng itak sa pintuan nila. At nagtusok din siya ng isa pa sa bakuran nila. Upang ano't ano man ang mangyari, may ipanglalaban siya. At matapos nga nilang maghapunan, habang nakahiga na ang buong pamilya, narinig nilang lahat na para bang binabato ang pintuan ng bahay nila. Dahil nga dito'y napilitang bumangon itong tatay nila upang tignan kung bakit ba binabato ang bahay nila. Pero nung gabing yun, may kutob na ito kung sino ang nangbubulahaw na yun. At paglabas nga ng bahay nitong ama niya, wala naman siyang nakitang kahit na anong posibleng bumato ng bahay nila. Lumabas pa siya ng kaunti hanggang sa bakod nila para tignan ang buong kalsada kung may tao ba dito. Nung panahon na yun, maagang natutulog ang mga tao kaya wala siyang nakitang kahit na isang tao man lang sa daanan. Nang bigla na lang siyang makarinig ng tinig na nagmumula sa bandang kanan niya na nagwiwika ng, "Ako ba ang hinahanap mo?" Paglingon niya dito, para ba siyang napako sa kinatatayuan niya kasabay ng pagkalabog ng kanyang puso nang makita niya itong lalaking nakaaway niya kanina. Alam naman niyang pupuntahan nga siya nito, pero ang hindi niya inaasahan ang makita ito sa kakaibang kaanyuan. Wala itong suot na damit, kaya kita niya na para bang may kung anong likido ang ipinahid nito sa kanyang buong katawan. Lagpas na din sa tuhod ang mga braso nito na kanina'y hindi naman. Pero ang nagbigay talaga ng hilakbot sa kanya ay yung maliliit at matutulis nitong ngipin na kapag nakagat ka nito, siguradong agad na mapupunit ang mga balat mo. Kaya naman itong tatay ni Jerry, ganun na lang ang takot dahil alam niyang hindi na tao itong nasa harapan niya. Nang walang ano-ano'y, bigla na lamang nawala sa paningin niya itong halimaw na ito. At sa isang iglap, naramdaman na lang niya na may biglang yumakap ng mahigpit sa kanya. Kasabay ng dahan-dahang pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang leeg. Hindi na niya alam ang gagawin noon at pakiramdam niya. Gawa ng takot ay mawawalan na siya ng malay. Narinig pa niyang nagwika ang halimaw na to na nagsabi ng, "Nasaan na ngayon ang tapang mo?" Iyan ang problema niyong mga tao. Hindi
Hindi talaga kayo marunong mag-isip. Wala kaming ginambala miski isa sa mga tao dito. Katahimikan lang ang gusto namin kaya kami nandito. Pero kayo na mismo ang gumawa ng hakbang upang mapilitan kaming saktan kayo. Nang bigla namang lumabas ang nanay ni Jerry na halatang walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Unang hakbang pa lang nito sa labas ng pintuan nila. Agad na nitong nakita ang tatay ni Jerry na yakap-yakap ng halimaw na ito. Sa gulat nga ng nanay ni Jerry, agad itong napasigaw ng malakas. Panay ang hingi nito ng tulong. Kaya naman agad na sambit ng tatay ni Jerry. "Pumasok ka na! Huwag ka nang lumabas! Dalian mo!" Pero huli na. Dahil may iba nang nakakita. Kaya tsak natutuluyan na siya ng halimaw na to. Tinanggap na lang niya ang dahan-dahang pagbaon ng kuko sa kanyang leeg. Kahit na ayaw namang iwanan nitong nanay ni Jerry itong tatay nila, wala itong nagawa kundi isarado ang pinto dahil kailangan din niyang protektahan itong mga anak nila. Pero kahit na nasa loob nga itong nanay ni Jerry, patuloy pa rin ang paghingi nito ng tulong at nagbabaka sakaling marinig siya ng kanilang mga kapitbahay. Nang bigla namang may umalingaw-ngaw na tinig ng lalaki na nagmumula sa likuran nitong tatay ni Jerry at nagsasabi iyon ng, "Hoy, anong ginagawa mo dyan? Bitawan mo yan!" Naramdaman naman nitong tatay ni Jerry na unti-unting lumuluwag ang kaninang mahigpit na pagkakayakap nitong halimaw. Nang bigla na lamang umulan ng malalaking tipak ng bato at dito nga'y ramdam niya ang pagtama ng mga bato sa katawan nitong halimaw. Kaya naman ito rin ang naging dahilan ng agad na pagbitaw nitong halimaw sa kanya. Pinakiramdaman niya muna kung ano pa ang mga susunod na mangyayari habang nananatili lang siyang nakatalikod. Hanggang sa may humawak na lang ng kanyang balikat at narinig na lang niya ang tinig na nagtatanong ng, "Anong nangyari? Alam mo ba kung ano yon? Ha?" Nagulat naman siya nang marinig niyang tinig na ito ng isang normal na tao. Dahan-dahan niya itong nilingon at hindi nga siya nagkamali dahil ito si Alfredo na siyang kapitbahay lang nila. Bukod pa rito, kita niya rin ang iba pang mga kalalakihan doon na naglabasan din nung marinig ng mga to ang palahaw at paghingi ng tulong ng asawa niya. Ika ni Alfredo, "Mabuti na lang ay narinig namin ang pagpalahaw ng asawa mo. Kaya naman napilitan kaming magpunta dito." Nagpasalamat naman itong tatay ni Jerry dahil kung hindi nga dumating ito, malamang may nangyari ng masama sa kanya. Agad niyang ikinuwento ang tungkol sa bago nilang kababaryo at ang totoong pagkatao ng mga ito. Kaya naman dito na nalaman ng mga tao na aswang pala itong dalawang bagong lipat na kapitbahay nila. Paano naman nila nasabi? Dahil yon sa kakaibang anyo nitong lalaking kababaryo nila na tila mabangis na hayop ang itsura. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ng mga kalalakihan at agad nilang pinuntahan ang bahay nitong mag-asawa. Pero malayo pa lamang sila. Kita agad nila na nagliliyab na ang bahay nitong dalawa. Kaya naman paglapit nila wala na silang nakita pang bakas o ebidensya na magpapatunay na aswang nga itong mag-asawa. Marahil itong mag-asawa ang mismong sumunog ng sarili nilang bahay
upang wala na ngang makitang ebidensya ang mga tao dito na magpapatunay na sila nga ay aswang. Pero dito na nagkaroon ng ideya ang buong baryo kung papaano malalaman na ang taong kaharap nila ay isang aswang. Base na rin sa mga nakita nilang ikinikilos nitong mag-asawa. Kaya naman magmula nito, naging mahigpit pa ang mga tao dito sa mga dayong hindi nila lubusang kilala. Bukod pa rito, nagkasundo ang mga magkakababaryo na araw-araw o gabi-gabi may itatalaga na ilang kalalakihang iikot at magbabantay sa buong baryo upang maiwasan ng maulit pa ang ganitong pangyayari. Ito namang si Jerry, kahit na hindi niya nakita ang itsura ng aswang, pero base sa kwento ng kanyang ama, talaga namang nakakapanindig balahibo ang itsura nito. Pero nung panahon na yun, matapos maganap ang hindi malilimutang karanasang iyon ng tatay niya, nangako ito na kailanman ay hinding-hindi na ito makikipag-away pang muli, kung saan muntik na siyang mapahamak nang dahil lang sa yabangan. Ayun oh, ayos. Alam nyo, napakagandang halimbawa nito mga kapatid sa mga taong hindi makontrol ang galit nila. Dapat ay palagi lang tayong magpakumbaba. Alam nyo ako, kahit na mura-murahin ako o laitin ang pagkatao ko, baliwala lang sa akin hanggat hindi naman ako sinasaktan. Ikaw ang siyang nakakaalam kung ano ka ba talaga. Kaya sabihan ka man ng masama at hindi naman totoo, hayaan mo na lang. Basta ikaw, panatag ang loob mo. Masarap mabuhay ng walang kaaway. Yun lang muna. Pero bago ko pa tuluyang tapusin itong kwento nating ito, papasalamatan ko na muna ang mga members ko na sina Bathala Adventure PH na 4 na buwan ng lahing babaylan member. Uy, channel din to ah. Subscribe kayo dyan. Ma'am Roslyn Arante na 10 buwan ng lahing babaylan member. Ma'am Tessie Moreno na unang buwan din niyang maging lahing babaylan member. Ma'am Michelle Cedron na 11 buwan ng lahing babaylan member. Ang lodi kong si Ominous Cookie na 8 buwan ng lahing babaylan member. Uy, alam nyo na, idol ko rin yan. Subscribe kayo dyan ah. Ma'am Joanne Ueda na 5 buwan ng nag-iisang punong babaylan member. Sa pinakamakulit na member ko na si Ma'am Aubrey Delgado na 11 buwan ng lahing babaylan member. At Ma'am Baby Saraline Armado na 9 na buwan ng lahing babaylan member. Shoutout na rin sa mga tagapakinig ko na sina Nelson Besina, Maki Diaz from UAE, Milagrosa Luc, Merlinda Rosel from Sarangani, Marilyn Francisco from UAE, Ricky Mercado, Flores Family from Santiago Isabela, Michelle Angel Danganan, Aisha Dave Dofredo, Juan Padua, sa napakagandang si Ma'am Dimples Yumi, hello ma'am, Susan De Los Santos, Sandra Herrera, G. Palo, at Marilyn De La Victoria. So paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat.